Magandang araw sa inyo, magigilo naming tagapanood at tagapakinig sa Salida Teleradyo Eskwela ng La Filipina National High School. Ako ang iyong teacher host sa araw na ito, Teacher Larry. Kasama rin natin sa araw na ito si Teacher Conrad na siyang tatalakay sa aralin natin sa edukasyon sa pagpapakatao. Ang aralin natin sa araw na ito ay ang personal na pahayag ng misyon sa buhay. Gabay sa pagkamit ng mga mithiin sa buhay. Nawa ay maging handa ka sa pakikinig o panonood. Halina't umunawa, magnilay, sumangguni, magpasya at kumilos. Magandang araw! Lubos po kaming nagagalak na ibabahagi sa inyo ang ating aralin ngayon sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na markahan. Tatalakayin natin sa araw na ito ang ika-6 na module ng Baitang Siyam na may pamagat na ang personal na pahayag ng misyon sa buhay, gabay sa pagkamit ng mga mithiin sa buhay. Unawain at pagnilayan ang aralin natin ngayon. Naway magkaroon tayo ng masayang pag-aaral at ikinta sa isip at puso ang mga mahatid na mensahe. Siguraduhin din na komportable kayo sa pakikinig o panunood. Tandaan, bago tayo magsimula, siguraduhin mo nang handa ng iyong ballpen, papel at module. Sa ating talakayan, inaasahang may pamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa. Nakapagpapaliwanag ng kahalagahan ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Ating subukin ang iyong galing at husay. Basahing mabuti ang bawat pangungusap at unawain ang tanong. Piliin ang pinakaangkop at isulat ang titik nito sa sagutang papel o notebook. Bibigyan kayo ng 5 segundo sa pagsagot. At kapag narinig niyo ang tunog na ito, tapos na ang 5 segundo. Simulan na natin. Una, ang mga sumusunod ay kahulugan ng personal na misyon sa buhay maliban sa isa. A. Ito ay makakatulong sa kapwa. B. Ito ay maging batayan ng iyong pagpapasya sa araw-araw. C. Ito ay nagsisilbing simula ng matatag na pundasyon sa pagkakaroon ng mga mahalagang layunin sa buhay. D. Ito ay mahihalin tulad sa pagkakaroon ng personal na krido o sariling paniniwala kung paano ninanais na dumaloy ang iyong buhay. Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay A. Ito ay makakatulong sa kapwa. Pangalawa, bakit mahalaga na magkaroon ng tamang direksyon ng isang tao? A. Upang mayroon siyang gabay. B. Upang siya hindi maligaw. C. Upang magkaroon siya ng kasiyahan. At D. Upang matanaw niya ang hinaharap. Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay D. Upang matanaw niya ang hinaharap. Pangatlo, bakit mahalagang matukoy mo at maging malinaw sa iyo ang iyong mga taglay na kakayahan at katangian? A. Upang makilala mo ng lubos ang iyong sarili. B. Upang alam mo ang magiging pundasyon ng iyong magiging layunin sa buhay. C. Upang magamit mo ang mga ito sa iyong pag-unlad. At D. Upang makatulong sa iyong pag-aaral. Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay B. Upang alam mo ang iyong magiging pundasyon ng iyong magiging layunin sa buhay. Pang-apat, ang pagbuo ng personal na pahayag sa buhay ay napakahalaga para sa isang tao, lalo na sa mga kabataang tulad mo.
A. Tama, dahil ito ay nagsisilbing direksyon sa pagtahak mo ng iyong misyon sa buhay, tungo sa pagkamit ng iyong mga layunin at magbibigay ng iyong kaganapan bilang tao. B. Tama, dahil nagiging talaan ito ng mga nais mong makamit, kasama na rito ang inaharap ng iyong pamilya, kapwa at pamayanan. C. Mali, dahil nakasalalay naman sa pansariling kagustuhan ang pagbuo ng pasya kung ano ang nais marating ng isang individual. D. Mali, dahil nakadepende sa magiging dikta ng paligid ang magiging takbo ng buhay ng isang tao. Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay A. Tama, dahil ito ay magsisilbing direksyon sa pagtahak mo ng iyong misyon sa buhay tungo sa pagkamit ng iyong mga layunin at magbibigay ng iyong kaganapan bilang tao. Panglima, mahalagang kilalanin nating mabuti ang sarili at masuri ang mga katangian ng pagpapahalaga at layunin. A. Tama, dahil makakatulong ito sa ating pag-unlad bilang tao. B. Tama, dahil magagamit natin ito sa pag-abot ng ating mga pangarap. C. Tama, dahil makakatulong ito sa atin sa pagbuo ng ating personal na pahayag ng misyon sa buhay. At D. Tama, dahil ito ang magiging susi ng ating buhay. Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay C. Tama, dahil makakatulong ito sa atin sa pagbuo ng ating personal na pahayag ng misyon sa buhay. Binabati ko kayo sapagkat matagumpay ninyong napakinggan at nasagutan ang mga tanong. Ngayon, upang mas lumawak pa ang inyong kaalaman, ay tatalakayin na natin ang ating paksa. Ang personal na pahayag ng misyon sa buhay o Personal Mission Statement o PPMB ay isang makabuluhang proseso sa pagkakaroon ng malinaw na plano, bunga ng iyong pagpapasya kung paano mo makakamit ang iyong mga mithiin sa buhay. Maihahalin tulad ito sa isang personal na kredo o kasabihan na iyong pinaniniwalaan kung paano mo lalakbayin ang iyong buhay. Ito ay magiging batayan mo sa iyong mga gagawing pagpapasya sa araw-araw. Ang paraang ito ay makakatulong sa iyo upang makilala mo ng husto ang iyong sarili at magiging malinaw sa iyo ang mga nais mong marating sa buhay. Nagsisilbi ito matatag na pundasyon sa pagkakaroon mo ng sariling kamalayan at mataas na pagpapahalaga sa iyong mga layunin sa buhay. Ayon sa aklat na The 7 Habits of Highly Effective People Begin with the End in Mind na isinasaad ng may akda na Stephen Covey, na mahalagang kilalanin mo ng husto ang iyong sarili at masuri ang iyong mga katangian, pagpapahalaga at layunin. Dapat magkaroon ka ng malinaw na larawan sa iyong isipan kung ano ang iyong mga nais mangyari sa hinaharap. Magkakaroon ka ng direksyon na iyong tatahakin sa buhay upang makasiguro na ang bawat hakbang ay patungo sa mabuti at tamang direksyon. Ngayon, tutungo na tayo sa isang gawain. Ating basahin ang personal na pahayag ng misyon sa buhay o PPMB ni Esther. Bilang una, anak. Pangalawa, mag-aaral. Pangatlo, mamamayan. At pang-apat, laiko, anak ng Diyos. Bilang anak. Paggabay sa mga kapatid sa pagtulong sa paggawa ng mga takdang aralin at gawaing bahay. Si Esther naman bilang mag-aaral, pagtulong sa mga magulang, pag-aaral, at pagsagot ng mga modules. Si Esther naman bilang mamamayan, pagsuot ng face mask, at pagpapanatili ng social distancing. At panghuli, bilang laiko, anak ng Diyos, pagbabasa ng Quran o Biblia, pagsisimba at pagiging tapat at mabuting tao.
Ngayon, kayo naman ang gagawa ng inyong sariling PPMB o personal na pahayag ng misyon sa buhay kagaya ni Esther. Bilang una, anak; pangalawa, mag-aaral; pangatlo, mamamayan; at pang-apat, laiko o anak ng Diyos. Bibigyan kayo ng 30 segundo sa pag-iisip bago sumagot. Tapos na ang 30 segundo, ngayon ay gagawa na tayo ng ating personal na pahayag ng misyon sa buhay. Bibigyan kayo ng 20 segundo sa pagsagot sa bawat bilang. Una, bilang anak. Pangalawa, bilang mag-aaral. Pangatlo, bilang mamamayan. At pang-apat, bilang laiko, anak ng Diyos. Tapos na ba? Napakahusay! Ngayon, dudugtungan mo ang susunod na pahayag. Bibigyan kayo ng 30 segundo para rito. Mahalaga ang pagbuo ng PPMB sa paghubog ng aking pagkatao dahil natapos mo ba? Napakahusay! Ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay napakahalaga sa pagtahak natin sa ating buhay, tungo sa katuparan ng ating mga pangarap. Ito ay nagbibigay liwanag sa daan na ating tatahakin upang matiyak na tayo ay nasa tamang landas patungo sa destinasyon na tinatanaw nating marating sa hinaharap. Ang pagsasapuso sa mga nakasaad sa ating PPMB ay magbibigay sa atin ng matibay na pundasyon upang pagbutihin ang ating gagawing mga pagpapasya sa araw-araw. Ang pagtanaw sa kahalagahan ng pagbuo ng PPMB ay nagtutulak sa tao na maging mapanagutan at maging bahagi sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Narito ang mga kasabihan na aking iiwan para sa inyong sariling pagninilay. Una, ang buhay ay isang paglalakbay. Pangalawa, sa bawat paglalakbay ay mayroong patutunguhan. Pangatlo,
Tayo ang gumagawa ng ating sariling kapalaran. At panghuli, magplano upang buhay ay maging matiwasay. Maraming salamat sa napakahusay nating guro, Teacher Conrad, sa pagbabahagi ng iyong kaalaman. Nagagala kami na makasama kayo sa ating pangradyo na pag-aaral sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam. Muli, ako si Teacher Larry, ang iyong teacher host dito sa Salida Teleradyo Eskwela na nag-iwan ng katagang ang pagpupunyagi sa paglinang ng sarili ay hudyat tungo sa kaganapan ng sariling pag-iral. Magandang araw!